2 Peter chapter 3. Sakla tayo ng 2 Peter chapter number 3. And verse number 1, 2 Peter chapter 3, verse number 1. Ang sabi ng Bible, this second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Verse number 2, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and the commandment of us by the apostles of the Lord and Savior. So kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo, at sa dalawang ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Verse number 2, na dapat ninyong maalala ang mga salita na ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ng utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Okay? So, ang 2 Peter, alalahanin natin, merong tatlong bahagi. Yung chapter 1, ito ay ang deliverance from apostasy. Yung kaligtasan mula sa pagiging apostate o yung pagtitiwalag sa pananampalataya. Yung chapter 2 na katatapos pa lang natin last Sunday, we finished chapter 2, at ito ay ang description of apostasy. Kung ano ang larawan, ano ang iba't ibang mga katangian ng apostate teachers. At ngayon, nasa chapter 3 na tayo, nasa huling chapter na tayo ng 2 Peter, ito ay patungkol sa distraction ng apostates o yung huling wakas nila, yung kanilang pagwasak o pagkasira ng mga apostate. So, chapter 1, deliverance from apostasy. Chapter 2, description of apostasy. And chapter 3, the destruction of apostasy. Now, nasa ikatlong bahagi na tayo sa last chapter, ang destruction ng apostasy. Pero bago nating talakayin yung destruction ng apostasy, binibigyan pa tayo ulit ni Peter ng dahilan kung bakit niya sinulat ang 2 Peter. And it says here, this second epistle, itong ikalawang liham o ikalawang sulat, ano yung unang sulat niya? Yes. Kung merong 2 Peter, ibig sabihin merong 1 Peter. Kaya balik tayo sa 1 Peter. So tingnan natin ang 1 Peter. 1 Peter chapter 1 verse 1. 1 Peter chapter 1 verse 1. This is the first epistle. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered. Yan yung diaspora. Scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. These are yung mga regions ng Asia Minor o ng modern day Turkey kung titingnan natin ang mapa. So, sino ang tagapagtanggap ng liham ni Pedro? Yes, mga churches saan? Sa Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia. Basically, Asia Minor, Turkey. Wala na yung mga churches ngayon sa Turkey kasi lahat ng Turkey ngayon, Muslim. So, Islam na sila. Pero nung kapanahunan ni Peter at saka ng mga apostles, may mga churches to, mga Christian churches before dumating yung mga Muslims. So, nandun na yung Christianity sa kapanahunan nila. And so nakikita din natin balik tayo sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, this second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance,
that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. So yan ang layunin niya. Ang layunin niya ay para hikayatin sa pag-iisip natin na maalala natin ang mga salita ng Diyos, ang mensahe ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kailangan isaulo natin, no? You can have pure minds, but pure minds need reminded. Pure minds need reminded. And that's why Peter is reminding us. He acknowledges the Christian as a man of a pure mind, a mind that has been cleaned and regenerated and restored and revived, a mind that is pure, not an evil mind, not a mind of the world, enmity with God. It is a reconciled mind, a perfected mind, not an apostate mind, but a mind that's pure. And pure minds need reminded. We still need reminded. One of the reasons why we go to church is to be put in remembrance of the things that we know. We know a lot of these truths. We just need to be reminded. And that's why it's so important to be in church and not to skip church. And to be faithful church attending. And if you cannot, because you are sick, or you have adverse feeling in your body, providentially hindered, okay, not willful neglect, but a providentially hindered case, then you should live stream. Why? Because this is the way to be reminded. We need to be reminded about who is God and what He is and how powerful He is and His Word. We know the Word, we read the Word, but God intends to bring His Word back to mind. And this is a purpose for church. So, very important. I have 2 points, and I want to share with you these 2 points. Number 1, remember the words. Remember the words. I want to teach you a technique of Bible study. Okay, so kaninang umaga, pinag-usapan natin yung pag-aaral ng doctrine ng Panginoon. Anong tawag natin doon? Theology. Okay, yung logy, yun yung study. Okay, discourse, explanation, or study. Theo, yung Greek word yan, Diyos. Yan yung Dios, Theos, sa Greek. Sa Tagalog, Dios. Sa Spain, Spaniards, Theo, Dios. But theology is the study of God. Tama? Okay? Ano yung study ng Bible? Pag-aaral ng patungkol sa doktrina ng Biblia. Bibliology. Tama. Okay? So, logy na naman, study. Biblio, Bible. So, kung gusto mong pag-aralan yung Bible, kailangan mo na gumawa ng bibliology. Okay? Very good. So, tanong, meron bang bibliology si Peter? Meron ba siyang doctrine ng Word of God na matatagpuan natin sa liham niya dito? Look at it very carefully. Chapter 3, verse 1. This second epistle, beloved, I now write unto you, both in which I stir up your pure minds by way of remembrance. Saan dyan yung bibliology? Meron bang bibliology dyan? Second epistle, beloved, I now write unto you. Anong bibliology dyan? May second epistle, may first epistle, at saka sinulat niya. Ano yung mga sinulat niya? What? Mga words. Nagsulat siya ng mga words sa kanila. Involved ba ang words sa bibliology? Yes.
So, tanong, meron bang study of the Bible si Peter? Yes. Diyan lang sa verse 1, ayun o, 2. Tapos 3 pa. Way of remembrance. Tanong, paano mo mare-remember ang mga words? Paano mo pwedeng ma-remember yung mga words? What? By memorizing? Okay, and sobra namang dami yung mga words na ito. Hindi natin kaya ni-memorize yung buong words. Reading, no? So, ibig sabihin, sinulat niya para mabasa natin, para ma-remember natin. So, pwede bang sabihin yung pagre-remember ng words, parte ng bibliology yon? Yes. Ang tawag natin doon, preservation. Doctrine of preservation. Okay? Preneserba ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ngayon, sa Bible ba natin, meron bang 2 Peter? Nandiyan ba yung 2 Peter sa Bible nyo? Okay, so merong 2 Peter talaga? Nanggaling ba yan kay Peter talaga? Baka hindi ka sure. Sinulat niya. O yung 1 Peter, sino nagsulat nun? Siya rin. Sigurado kayo? Okay, so meron tayong preserved word. Siya yung manunulat. Sino yung may akda? The Holy Spirit. Okay? Verse number 2. That ye may be mindful of the words. Ano daw ang dapat isaulo natin? Yung mga isip, yung diwa, yung mensahe, o yung mga salita? Mga salita, words. Yan ang bibliology ni Peter. He teaches preservation, inspiration. He teaches us the canon of Scripture. Meron palang 1 Peter, may 2 Peter. Kinilala niya yon. And so, merong bibliology si Peter. At ganito yon. Kapag binasa mo yung 1 Peter at saka 2 Peter, at ikinompile mo lahat ng sinabi niya patungkol sa salita ng Diyos, yan ang doctrine of bibliology of Petrine epistles. Yun ang bibliology ng 1 and 2 Peter. Kung gusto mong basahin yung 1 Peter tsaka 2 Peter at hanapin ang turo ni Peter patungkol sa Diyos, yan ang theology of the Petrine epistles. Yung mga sulat ni Peter patungkol sa Diyos. Theology of 1 and 2 Peter. Kung gusto mong pag-aralan yung doktrina ni Kristo, yan ang doctrine of Christology within the Petrine epistles. Pwede yun. Okay? Kung gusto mong pag-aralan ng Holy Spirit, gamitin ng 1 and 2 Peter, lahat ng katotohanan na makukuha natin patungkol sa Holy Spirit, ilista mo. Doon mo makukuha yung doctrine of the Holy Spirit within the Petrine epistles. Ang sarap talaga na mag-aral ng salita ng Diyos. So, konting review. Tingnan natin kung ano ang doctrine ng bibliology sa Petrine epistles. Meron bang bibliology si Peter? Well, let's look at that. 1 Peter chapter 1, verse 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. Okay. Ulitin natin ito. So, bibliology, no? Kaya sinabi natin Petrine, ibig niyang sabihin, patungkol kay Peter. Petrine. Petrine. Pag sinabing Johannine, sino si Johan? Si John. Pag sinabing Lucan, si Luke. Tama. Pag sinabing Markan, si Mark. May book ba si Mark? Yes. Ano yung book ni Mark? Mark. Matthew, Mark, Luke, John. May book ba si Luke? Ano yung book ni Luke? Luke at saka, so dalawa ang books niya, no? Yun ang Lucan. Dalawang books. Si Peter. 1 and 2 Peter, no? Petrine epistles. At meron ba siyang tinuturo patungkol sa Bible?
Ayan, bibliology. Bibliology patungkol sa Bible. Okay, sabi natin 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ang sabi ng Bible, 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the Word of God. Oh, we are born again by the Word of God. So ang tao, kapag naka-expose siya sa katotohanan ng salita ng Diyos, pag natuklasan niya ang ebanghelyo, ang mabuting balita sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at tinanggap niya si Jesus Christ, anong mangyayari sa kanya? He becomes born again. 1 Peter 1:23. So, ang salita ng Diyos ay nakakapagbigay ng buhay. Is that true? Yes. So, ano ang doctrine ng salvation? So, teriology. Soter. Ibig sabihin ng soter, salvation. Save. Save-ology. So, halimbawa, gusto mong pag-aralan ng doktrina ng salvation, magmula Genesis hanggang Revelation, magandang pag-aaral yon. Pag na-master mo, magmula Genesis hanggang Revelation, ang patungkol sa salvation, ang tawag doon, Biblical Theology of Salvation. Galing. Kung gusto mo lang yung New Testament lang, magmula Matthew hanggang Revelation, New Testament Theology of Salvation. Ano lang tayo, sa 1 and 2 Peter lang tayo. Ang tawag doon, Petrine Epistle of the Doctrine of Salvation. Na kailangan pala natin ng Word of God para ma-save tayo. So, question, yung bibliology ba, tinatamaan din niya yung soteriology? Ha? Naapektuhan ba ang soteriology sa bibliology? Yes! So mahalaga pala ang Word of God para sa salvation ng tao. Is that true? Ha? Pwede bang masave yung tao na walang salita ng Diyos? Hindi pwede. Kasi paano niya malalaman ang magandang balita kung walang salita ng Diyos? So naapektuhan talaga ng bibliology ang salvation, ang soteriology. Okay? Alright. Ano pa ang doctrine niya? Look at chapter 1, 1 Peter chapter 1 verse 25. Verse 25. Anong sabi niya? Anong sabi niya patungkol sa Word of God? Bibliology, But the Word of the Lord endureth forever. Anong ibig sabihin ng endureth forever? Mananatili magpakailanman. Chapter 1, verse 25. So sa bibliology ni Peter, ang tao ay ligtas sa pamamagitan ng Word, at yung Word ay magtatagal yan, magpakailanman. Anong tawag natin doon? Ha? Yes, preservation. So sa bibliology ni Peter, meron bang preserved Word? Nakapreserba ba ang salita ng Diyos? Hanggang kailan? Ayan endure forever. So, halimbawa, 5 years from now, nandyan pa rin ba ang salita ng Diyos? Yes! 20 years from now, halimbawa, baka next year, matagpuan nila yung letter ni Judas. Magbabago ba ang Bible? Kasi meron ng letter ni Judas. Pwede ba magbago ang Bible? Hindi na pwede. Kasi endure forever siya. Ayan ang bibliology ni Peter. Punta ka sa ibang mga Bible teacher, sasabihin nila, walang doctrine of preservation sa Bible. Wala. Hindi sila naniniwala. Hindi naman tinuturo ng Bible na preserve siya. Kaya pwedeng palitan ng Bible. Tanungin mo si Peter, iniingatan ba ng Diyos ang kanyang salita? At hanggang kailan ang kanyang salita mananatiling kanyang salita? Sabi ni Peter, endure it forever. Okay? Tingnan mo ang 1 Peter chapter 2 verse 2.
1 Peter chapter 2 verse 2. Ang ginagawa lang natin, tinitingnan natin sa sulat ni Peter ang mga turo niya patungkol sa words of God. 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So sa 1 Peter chapter 2 naman, verse number 2, yung Word of God, yung bibliology niya, anong naapektuhan dito? Growth, no? Spiritual growth. Pwede natin tawagin sanctification yan. At ang sanctification ay bahagi ng salvation. Sa ilalim siya ng salvation. Pagkatapos na ikaw ay iligtas ng Diyos, kailangan lumago ka sa pananampalataya. Now, tanong, sa 1 Peter 2:2, ano ang ginagamit ng Diyos para lumago ang Kristiyano sa pananampalataya? Ha? The Word. Word of God. So, naapektuhan din pala ang sanctification natin sa salita ng Diyos. Tingnan mo ang 2 Peter. Punta tayo sa 2 Peter chapter 1. Verse 19. 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 Peter chapter 1 verse 19. We have also a more sure word of prophecy. Prophecy. Huh? So, chapter 2, 2 Peter chapter 2, ano yan? 2 Peter chapter 1 verse 19. Okay, nasa 2 Peter na tayo. Ano raw ang salita ng Diyos? Word of prophecy. Okay? So ano yung tinatawag na pag-aaral ng prophecy? Naalala mo? Do you know? Eschatology. Yung salitang eschaton, end times, last days. Yung logy, pag-aaral, study. The study of the end times, eschatology. Hindi katol, ha? Eschaton. Pero eschatology, prophetic. So meron bang bibliology si Peter patungkol sa eschatology? Sa future? Yes! So paano natin malalaman kung anong hinaharap natin? Punta tayo sa horoscope. No. Saan tayo pupunta para alam natin yung hinaharap natin? Sa Word of God. We have a more sure word of prophecy. Oh, isa pa. Sabi ni Peter, 1:19, a more sure. More sure. Siguradong sigurado. Certain. Certain. Ito, authority. Authority. Merong autoridad ba ang salita ng Diyos? Meron. Pag yung pastor nagsabi, magkita tayo dito kada linggo. May authority ba ang pastor na magsabi ng ganon? Wala. Pero kung babasahin mo yung salita ng Diyos at nakita mo yung mga Kristiyano nagtipon-tipon para sumamba sa Panginoon kada linggo, may authority ba yung salita ng Diyos na magsabi sa atin na magtipon tayo kada linggo at sambahan ng Panginoon? Yes! Bakit? More sure word siya. May authority ang salita ng Diyos. Yung tao, walang authority. So ang authority talaga natin, yung salita ng Diyos. Certain, sure word, authority. So ito pala yung mga bibliology ni Peter patungkol sa salita ng Diyos. And you can do your own study. Pwede mong pag-aralan yung 1 and 2 Peter at hanapin mo ang mga paksa. Kung gusto mo ng salvation, hanapin mo lahat ng tinuturo ni Peter patungkol sa salvation. Sasabihin ko sa inyo, mapupuno ninyo ang notebook. Makakasulat kayo ng libro ng hindi oras.
Eschatology. May eschatology ba itong 1st and 2nd Peter? Meron. Makikita natin next few Sundays from now. Christian growth. Paano lumago sa pananampalataya from 1st and 2nd Peter? Maganda yon. Nako, ang ganda ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tingnan mo ang 2 Peter chapter 3 verse 5. 2 Peter chapter 3 verse 5. Ano naman ang doktrina dito? 2 Peter chapter 3 verse 5 patungkol sa salita ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 5. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in water. So, eto ang doctrine ng creation. Yung Word of God may tinuturo patungkol sa creation. Kayo ba ay creationist? O baka kayo ay evolutionist? Yung science ngayon, ang sabi ng science ngayon, evolutionist tayo. Nanggaling tayo sa unggoy. Yan ang turo ng science. Pero sa Bible, sabi ng Bible, the Word of God, the heavens were of old. Saan nanggaling yung mundo natin? Sa mga unggoy? Sa bacteria, sa microbe na nag-evolve ng millions and millions and millions and millions of years of evolution experience? And then you become a man that can explain evolution? No. Ang testimony ng salita ng Diyos, nilikha ng Diyos ang lahat. So, you have to explain kung creationist ka o evolutionist ka. Pero may tinuturo talaga si Peter patungkol sa creation, sa salita ng Diyos. So you see how the Word of God affects everything. This is not a small thing when we say that the Word of God is to be remembered. It is everything. Everything is affected by the Word of God. Meron bang sinasabi ang Word of God patungkol sa church? Well, yeah, 1 Peter chapter 1 verse 1. 1 Peter chapter 1 verse 1. Simon, ito ba yan? Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, and Asia. And so, meron siyang word na isinulat para sa mga churches. Anong tawag natin sa doctrine of church? Do you remember? Doctrine of church? Yes, ecclesia siya, no? Ecclesiology. Ecclesiology. Doctrine ng church. Yung 1st and 2nd epistle, sinulat para sa church. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mahalaga ang church. Mahalaga talaga ang church. Ito ang programa ng Diyos para sa mga Kristiyano, na mag-aral ng salita ng Diyos. So naapektuhan pala ng bibliology ang ecclesiology, soteriology, sanctification, eschatology, authority, creation. Now, ito ang tinatawag na Petrine epistles. Pero si Peter, makikita natin, hindi lang sa 1st and 2nd Peter. Saan pa natin makikita si Peter? Sa Book of Acts, yes. Nandun ba si Peter sa Book of Acts? So, kung gusto mo talaga ng Petrine doctrine, hindi lang dapat pag-aralan ang 1st and 2nd Peter. Dapat pag-aralan ang Book of Acts. Sa Book of Acts, meron bang sinabi si Peter patungkol sa bibliology? Tingnan mo ang Acts chapter 2. Acts chapter 2. Yes, meron. Acts chapter 2 verse 14. Acts chapter 2 verse 14. Dito nangangaral si Peter. Naalala niyo yung Pentecost?
Nung bumagsak ang Holy Spirit sa kanila at nangaral siya at libu-libong tao ang naligtas, tapos nabaptize, tapos sumali sa church. Anong sinabi ni Peter dun sa sermon na yon? Look at Acts chapter 2 verse 14. Acts chapter 2 verse 14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea and all ye that dwell in Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken as ye suppose, seeing but it is the third hour of the day. But this is that which was spoken by the prophet Joel. Whoa! So nangangaral si Peter, sabi niya, pakinggan niyo yung mensahe ko, nanggaling ito sa lumang tipan sa aklat ni Joel. So anong ibig sabihin nito? Sa doctrine ni Peter, ginamit niya yung Old Testament. Ibig sabihin, may Old Testament ba? Yes, kinilala ni Peter yung authority ng Old Testament. Yes, nangaral siya ng salita ng Diyos. Inimbento lang ba niya yung salita o hinugot niya sa lumang tipan? Nakuha niya yun sa lumang tipan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwedeng gamitin ang lumang tipan. Yan sa Book of Acts na yan, ha? Pero Petrine pa rin. Hindi lang sa epistles. Pero mas malawak na sa epistles. Saan pa natin makikita si Peter bukod sa Acts? Yes, sa mga Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Halimbawa, tingnan mo ang John chapter 6. Anong sinabi ni Peter dito? John chapter 6, verse 68. John chapter 6, verse 68. Then John chapter 6, verse 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of life. The words of eternal life. Sa Gospel of John yun. John chapter 6, verse 68. Sabi ni Peter, kayo, Panginoon, ang salita ng buhay, salvation. You have the words of life. So sa bibliology ni Peter, sa Gospels, meron ba siyang tinuturo patungkol sa Bible? Yes. Nasaan ang words of life? Na kay Kristo. Do you see that? So ang sinasabi ko sa inyo, ito, kung gusto niyo talaga ng Petrine doctrines of bibliology, i-survey ninyo Matthew, Mark, Luke, and John, lahat ng sinabi ni Peter patungkol sa salita ng Diyos. I-survey ninyo yung Book of Acts, lahat ng sinabi ni Peter patungkol sa salita ng Diyos, tapos dagdagan nyo ng 1st and 2nd Peter, at doon mo masasabi, alam ko ang Petrine doctrine of bibliology ng New Testament patungkol kay Peter. Petrine na nga eh. So malinaw? That's how you study the Bible. At dito mo makikita na ang bibliology naapektuhan pala lahat. Lahat. And so, sabi ni Peter, I want you to remember the words. Bakit? Kasi kapag alam mo yung word, alam mo lahat ito. And more. So you can study the Bible for yourself. At kapag natuklasan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos para sa iyong sarili, pwede mong sabihin, pinag-aralan ko yan, alam ko yung sinasabi niya tama. O pinag-aralan ko yan, alam ko yung sinasabi niya mali. Hindi ka lang parang nakaganyan ka lang. No. Ikaw mismo, your commentary is just as good as anybody's commentary. Especially after you have done your work studying the Word of God. So meron tayong mga blessings dito. Ito yun. Number 1, kailangan isaalaala natin. Iaalaala natin yung mga words ng Panginoon. And number 2, binigay sa atin ang mga words ng Panginoon. Nasa atin. Nandito ang 1st and 2nd Peter.
Okay? Magpasalamat tayo. Wala akong kulang sa Bible. Everything that God wants us to know is here. And nothing will be discovered later. Hindi pwedeng may ma-discover na bagong Bible or whatever. All truth. God has already given us all truth in the Holy Scriptures. Tapos, nasusulat. So ano ang blessing ng nasusulat? Ibig sabihin, pwede mong i-examine. Pwede mong pag-aralan. At hindi easy palitan. Hindi pwedeng i-revise ng madalian. Kaya nga nasusulat. Napaka-importante. Sino ang source ng words of God? Di si God. Si Peter, instrumento lang. At ang mga church members ay hinihikayat na mag-aral ng salita ng Diyos. Malinaw ba? I hope you get to learn to study the Word of God. Ito ang ginawa ko para sa isa kong sa mga classes na pinapag-aralan ko. Nakita ko na yung bibliology, naapektuhan pala ang lahat ng mga doctrines. At hindi lang doctrines. Naapektuhan pala ng bibliology ang practice natin bilang Kristiyano. Evangelism, anong ginagamit natin pag nagpipreach tayo? Word of God. Discipleship, kung gusto natin mag-Bible study, anong ginagamit natin para lumago tayo sa Bible? Word of God. Fellowship, anong basihan ng fellowship natin? Pagkain? No. Word of God. Baptism. Sino yung binabaptize natin? Yung mga tumanggap sa Word of God. Hindi pwedeng baptize yung tao na hindi sumasang-ayon sa Word of God. Everything, practice and doctrine is affected by the Word of God. Kaya mahalaga yung King James. Hindi lang basta-basta tayo nagki-King James lang dahil wala na tayong gusto pang gawin. No! Alam mo yung King James Bible, yan na lang ang salin na talagang pinapakita sa atin ang Greek at saka Hebrew. Wala nang iba pang salin na katulad ng King James Bible. Paano, Pastor, yung New King James? Bigyan ko kayo ng sample. Alam niyo ba kung ilang words ang nasa King James Bible natin? Pwede mong i-google ito, i-google mo na lang. 738,000 words or more. Pero 738,000 words. Words. Yung New King James, alam niyo kung ilan ang binawasan? 12,000 words less. 12,000 words less. So kung papalitan mo ang salita ng Diyos, babawasan mo ng 12,000 words, magandang bagay ba yun o masama? Masama na, no? Kaagad. Yun ang New King James. Paano yung NIV? 55,000 words. Kinaltas. Akala ko kasi yung Bible, NIV, mas easy ay ma-understand. No? May mga kinaltas yan. 55,000 words. Halimbawa, meron kang gamot. Sabihin ko, ito yung gamot, 100% effective. Pero ito, may mas bagong gamot. Mas maliit siya, pero 55% siyang effective. Anong gusto mo? Yung 100% effective o yung maliit na 55%? Baka kalahati lang matutulong sa iyo. Pero sa Bible, ganon Ito ang King James. 100% ng salita ng Diyos nandito. Walang kaltas. Pero yung iba gusto NIV. Kasi mas easy. Hindi nila alam, 55,000 words, wala. Halimbawa, inom tayo ng tubig. Ito, 100% hydrogen. 100% pure. Distilled pa nga, Distilled. Lagyan natin ng 10% na lason. 10% lang. Sinong iinom nun? Wala. Bakit yung Bible, mas mahalaga pa yan sa tubig?
Sabihin natin, gamitin na lang natin yung NIV. O, 10% nun, lason. 10% lang. O, hindi naman pwede. No. Be mindful of the words. Be mindful of the words. Would you bow your head and close your eyes? Church members are encouraged to follow the words, not the teachings of man, but the words of God. Follow God's word. Don't follow man. Ang tao nagkakamali, ang salita ng Diyos walang pagkakamali. And you will be encouraged and you will grow in your faith through the Word of God. Pastor Bill, pray for me. Hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Hindi ako sure na ito talaga ang salita ng Diyos. I'm not sure. Pakitaas ng kamay. And I will pray for you. Okay, very good. Sino magsabi, Pastor, I know Jesus is my Savior. And I know His Word. And I want to be a student of the Word of God. Pakitaas ng kamay. Amen. God bless you. Gusto ko maging estudyante ng salita ng Diyos. God bless you. Pag-aralan, i-master mo ang salita ng Diyos. Maging blessing sa iyo ang wisdom ng salita ng Diyos. Sa ulo, araw-araw. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the promises of the Word of God. And how that pure minds need to be reminded at times, and we certainly need to be reminded. Help us to explore the Word, study the Word. Help us to be exposed to the Word of God every Sunday. Help us to be cleansed by the preaching of the Word of God, removing impurities in our lives and things that distract us from the Word. Help us to desire the sincere milk of the Word of God, that we may grow and be used by you and be a blessing to all, pleasing unto all, Lord, we pray. We ask you encourage us now in the Word. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You are dismissed.